Good morning po, BFCC. Morning. Ang bilis po ng panahon. Burn na, September. Ako, andyan na si Jose Marichan. Ayan. So sa umaga pong ito, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at magsi-September na at malapit na ulit ng Christmas. Ayan, sige. So bago po tayo magsimulang umawit, inaanyayahan ko po si Brother Renz para po sa ating opening prayer. Okay po, let us put ourselves in the holy presence of the Lord. Dearest God, Heavenly Father, Lord, pinupuri namin kayo. We lift up all of our praises to you. Lord, maraming salamat sa araw na to. We ask, Lord, that you bless our hearts and our minds so that we will listen to your word today. Lord, please work through our speaker today. Please, kayo po yung gumabay sa kanya. Use them as an empty vessel, Lord, and kayo po yung magsalita through her. Lord, we thank you for all the things you have given us. Thank you for the safety. Thank you, Lord, for the good weather. And Lord, thank you also for our lives. We are praying for the recovery, Lord, sa mga may sakit po. Kay Lolo Jesse, Lord, we pray for his recovery. And we also ask for your comfort and your assurance, Lord, during this time. Lord, we lift this all up to you in your mighty name. Amen. Ayan, amen. Sige po, tayo po'y umawit at magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen.
tayo po'y magpatuloy na kumanta para po sa ating Panginoon. At buksan po ng Panginoon ang ating mga mata. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, church, let's sing this. We see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's sing this again, church. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Once again. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. From the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul, Jesus, I love you, my Lord, until the very end. Let's worship the Lord. Worship. I'll never let you go.
Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Jesus, that could not hold you. The vessel before you, silence others, I've seen it for you. Silence and boast and sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised alive again. Come on, church, sing this. You have no name, it is the name of Jesus. Let's sing this again. What a powerful name it is, the name of Jesus, Lord. Let's shout praises and thanks to the Lord. Worship you, what a powerful name. Praise you, Lord. Tayo po'y pumalakpak para po sa ating Panginoon. Amen. Sige po, at tinatawag ko po si Brother Nathan para po sa ating scripture reading. So let's open our Bibles, Mark chapter 3, verses 20 to 35. Then he went home, and the crowd gathered again. So that they could not even eat. And when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying, "He is out of his mind." And the scribes who came down from Jerusalem were saying, "He is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he cast out the demons." And he called them to him and said to them in parables, "How can Satan cast out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end. But no one else can enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man. Then indeed he may plunder his house. Truly I say to you, all sins will be forgiven the children of man, and whatever blasphemies they utter. But whoever blasphemies against the Holy Spirit never has forgiven, but is guilty of an eternal sin. For they were saying, "He has an unclean spirit," and his mother and his brother came
And standing outside, they sent to him and called him. And the crowd was sitting around him. And they said to him, "Your mother and your brother are outside, seeking you." And he answered to them, "Who are my mother and my brothers?" And looking about at those who sat around him, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God, he is my brother and my sister and mother." Parang hindi nakakapit. Okay na yan. Ayan. Gusto ko sabayan po ninyo ako, no? Whenever I see girls and boys selling lanterns, so energy naman. I remember the child in a manger as he sleeps. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe there's someone who's truly in their hearts. Amen. Palakpakan niyo yung mga katabi niyo na buong siglang umawit. Yan. Palamig na po ang simoy ng hangin. Tama po ba? At ngayon po ay unang linggo ng Setyembre. Wow, tama ah. Unang Sunday ng Bear Months. Yan. Alam niyo po, doon sa amin sa Bulacan, ay damang-dama na. Malamig na po pagdating ng mga 4 p.m. At hanggang mga 9, malamig pa. Iinit lang siya talagang 10 to 1, 2, ganun. Pero during gabi at hanggang madaling araw, malamig na po. At dahil maginaw at malamig na, masarap nang mag-chillax and movie marathon. Sino pong mahilig ditong manood ng mga pelikula? Ako, docu-series po, ang aking hilig. Kami lang ni Mama Pearl? Si CJ. Lahat po ng hindi, sige, makakakuha na ng sotang honde. Yan. So, napakasarap no na tayo ay mag-relax na. Dahil kasabay ng simoy ng malamig na hangin. Last 2 weeks ago, may napanood po akong movie. Yan. It's a reality show about losing weight. Entitled, eto po, Fit for TV. Yeah, I'm sure iba sa inyo nakita na to. Series po ito pero 3 episodes lang. Ito ay isang sumikat na reality show during the 90s. Yan. Ang title nito, Biggest Loser. So, tingnan nyo po ang picture na ito. Yan. Yan po ang winner ng season 8. No? At ang pangalan po niya si Mr. Danny Cahill. Siya po kasing feature sa Netflix. Kaya siya yung aking inilagay. Pero season 8 winner na pala siya. At nakita natin, no, na meron silang determination, yung drive. Kasi ang pot money nito is $250,000 during the 90s. So lahat gagawin nila, sila ay pinapasok sa isang boot camp. 6 months po sila doon. At talagang binibigay nila lahat to achieve yung kanilang dapat na makuhang weight at manalo dito sa contest na ito. Kaya lang ang nakakalungkot po ay yung paglabas nila ulit sa outside world. Yan. Medyo dito po, yung determination nila diminished na, bumababa. At yung drive nila to lose weight, nag-fade na. At dahil doon, yung weight nag-accumulate. At ang kwento niya, mas mabigat pa siya sa dati nung unang weigh-in niya sa Biggest Loser. Ito po siya. Yan yung latest niya, yung interview niya sa Netflix. Yan. Ito siya dati nung nanalo. Tingnan niyo kung ilan lang na-lose niya. 239 pounds. At
binalik niya ng sanglit. Yan, bumalik uli. So dito po, makikita natin, no, na lahat gagawin mo if you have that determination. Ang kwento nga nila, nung pumasok sila dyan sa campsite ng Biggest Loser, they are ready to give it all at ibigay lahat. Pangit na lifestyle, okay, bad habits, hindi tamang pagkain, career. Kasi matagal sila dyan eh. Yung iba sa kanila, they have to resign kasi ang ginugol nila yung pot money eh. So, bawi din yun kahit di sila mag-work. At yung family, iiwan talaga nila. Okay. So, mamaya, i-relate natin to sa lesson natin. Pero bago tayo pumunta sa lesson natin, last week po, meron tayong review. Ang ating lesson, last week is sa Mark chapter 3, verse 13 to 19. So may 3 puntos po akong gustong ipaalala sa inyo. Una, dito po in-emphasize that Jesus' ministry highlights the importance of community or crowd. Sabihin nyo, crowd. Yan. Divine calling and choosing a few from the crowd. Ito daw po ay wisdom. Yung pagpili ng iilang tao that make up the body of Christ, which is intentional selection of the 12 apostles. Tinakil po natin yan. Ikalawa, yung transformative power. Ito pong act of choosing, no, and empowering ordinary individuals to do an extraordinary task ay may transformative power from our God. Dito po pinapakita niya yung power of faith and discipleship. At dun sa last box, makita natin the list of the 12 apostles. Baka mas memorize pa natin yung pangalan ng member ng BINI, ng SB19, no? So, I ask all of you to kindly memorize yung ating 12 apostles. 12 lang po yan. Kayang-kaya nyo yan. No? Ako, natutuwa ako dun sa memorize, yung membro ng BTS, pati yung mga nangyari sa kanila, kung kailan sila pinanak, saan sila nakatira, anong ginagawa nila ngayon, babalik na raw sila. Okay lang po yan. Basta balanse ang buhay. Amen? Amen. So, picturean nyo na to. Ayan po yung list ng 12 disciples. At ngayon naman, gusto ko uling ikwento at aralin natin dahil nakita natin, no, that we are created, chosen, and called. Alam niyo po ba yon? Dahil we are part of God's plan. Sabi ko nga dati, partner tayo. Alam niyo, hindi ako magdadamit ng ganito kung di mahalaga yung sasabihin ko. Hindi. So, parte po tayo ng God's plan for spread ng gospel dito sa mundo. Partners po tayo ng ating Diyos. Hindi siya bababa para sharean si Kuya Rod, para abutin si Bob, para puntahan si Vic, para invite si LA. Hindi bababa ang Panginoon. Hindi siya bababa dito. Ikaw ang kapartner niya para gampanan yung task na yon in sharing the gospel. At while reading po, yung latter part ng chapter 3, which is yung 20 to 35, na napakahusay na binasa ni Nathan, iisa yung tono, no? Di ko kaya yon. Thank you, Nate. So, talagang well-maintained po ni Nathan yung ganong tono niya. So, hindi ko lang alam po kung pag nag-asawa po ito at nagkaanak, kung ganun pa rin yung, anak, upo ka, kain ka na, huwag kang makulit. Sabi ni Ate Webs, hindi, si DJ nasa sabon. Di ba? So, kaya lang po, no, dito sa chapter 3, makita natin, no, may mga bagay na challenging na hinarap si Jesus. Siguro akala natin, pagkapili niya ng 12, ay hayahay na yung buhay. Pumili na ng 12 eh. Pwede niya nang i-endorse, pwede niyang i-delegate yung ministry or yung work. So medyo siguro, pakuya-kuya-kuy na lang si Jesus sa bangka. No, bagamat laging may nagkakagulong tao para siya ay puntahan. Pero iba po
ang nabasa ko dito sa chapter 3, verse 20 to 35. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia para sabay-sabay po nating tignan yung kwentong ito. Dahil po dito sa chapter 3, although we know that Jesus is God, human form siya dito. So tao pa din siya. Nakakaramdam ng pagod, pinapawisan, nahihirapan. Pag nagpe-pray nga siya dito, ang description, umiiyak, sumisigaw, humihingi ng awa. At nararasan din niya yung mga sufferings. At may iba-iba siyang pinagdadaanan. So dito inihayag lahat yan sa 20 to 35. Kaya bago po tayo madala o magapi o tuluyang bumigay ng mga bagay na pwedeng humadlang sa atin bilang mga kamanggagawa ng Diyos, tignan natin, no, what hinders us in fulfilling our call. Ito po ang sasagutin natin ngayong umaga. Alam na natin given na. Ilang Sundays na nating tinatopic, I am created, I am chosen, and I am called. Pero syempre, hindi basta papayag ang enemy na hayahay din ang buhay mo. May mga padadala siya at may gagawin siya to hinder us from our call. Alam nyo, pag may nababalitaan akong mga kapatid natin, lalo na yung mga bago, na dumaranas ng pagsubok, ang prayer ko lagi, Lord, ipakita mo sa kanila kung gaano kakadakila. Huwag nilang makita yung hirap ng problema, bagamat mahirap talaga. No? I am speaking out of experience. Alam nyo lahat ang pinagdaraanan namin bilang pamilya. So yung sinasabi ko, siguro mahirap ng matibag kasi experience namin to. Damang-dama talaga namin. Mahirap ang mga pagsubok, ang testings, ang trials, at ang hindrance na pwedeng ibigay ng Diyos para ikaw ay tumayo at lumakad ayon sa kanyang purpose sa iyong buhay. Ito po yung mga hindrances. Gusto ko ilista nyo. Pwede nyo itong gawing checklist pag uwi nyo. Pero walang pangalan dito ng asawa nyo, ha? Kayo na magsusulat nun. Number 1, hindrance. Community. Yan. Crowd. Sabi po sa verse 20, babasahin ko, Then he went home and the crowd gathered again. Sa Tagalog, sabi po, umuwi na si Jesus, umuwi na, ha? Pero sinundan pa din siya ng maraming tao, kaya wala na silang oras para kumain. Paano po ito naging hadlang? Ang tawag po sa mga yan, ayaw silang tantanan. Parang fans club, no? Ayaw tumigil. Talagang nakasunod. Pag sinabi pong crowd sa Bible, in-explain ko na sa inyo ito, too many to mention. Napakadami, kaya crowd na lang ang nilagay. Bahala na kayong humula. Pero usually, pag crowd, thousands, multitudes of people po ang sumusunod. So makulit. Makulit talaga. Sa panahon naman natin ngayon, I'm sure, bira ang may fans, at wala namang ganong crowd na sumusunod. So paano natin ma-relate ito sa buhay natin? No? Anong hindrance ito? Una, letter A, bad company. 1 Corinthians 15:33. Sabi doon, do not be deceived. Bad company ruins good morals. These are wrong associations. Mga maling kasama, di tamang samahan, at hindi goods na dabarkads. Wow. Ang daming term na nun, pag di nyo pa nagets, ha? So ang tawag sa kanila, destiny destroyer. No? Destiny destroyers sent by Satan. Nakakilabot, no? To lead you astray, para iligaw ka. And make you not fulfill your God-given purpose. Nung nag-work po ako sa isang automotive manufacturing company, ang dami ko pong ka-office mates at kasama sa planta na mga from Bisaya. Meron po silang kasabihan, yung wag nang magpasuray-suray, diretso sa balay. Yan, wag na magpaliko-liko, ibig sabihin. So ito yung ginagawa ng destiny destroyers. Instead na itahak mo yung tamang path, ay kakayagin ka magpaliko-liko, magpasuray-suray. No, marami ka pang daraanan. Pahabain pa yung journey para wag kang dumating dun sa dapat at yung purpose ng Lord sa buhay mo.
Tanong. Sabi niyo, tanong. Eh, paano sila? Sino mag-share sa kanila? BFF ko pa naman yung iba dun. 'Di ba? At medyo masaya din pag nandun ako sa kanila. Tandaan po natin, yung pagsama natin sa kanila, dapat ikaw ang may influence o impluensya sa buhay nila. Kasi ang purpose mo is to share the word, to share God's love. Ngayon, kung napapansin mo na kung yung activity na ginagawa ay ikaw na yung napapasama at tingin mo parang nasasarapan ako, nadadala ka na, one thing is for sure, mga kapatid, you have to detach. Alam niyo yung detach? And sa Tagalog yung detach, kumalas. Yan. Kumalas na kayo. Kung natatandaan niyo yung lumang mga cassette tape, meron doon eject. Dapat meron yung Kristiyano, eject, tataas. Aalis ka na lang. No? Lumayo ka na, instead, pray for them. Yun ang pwede mong magawa. Kasi, hindi ikaw ang gagamitin ng Panginoon pag ikaw na yung nadadala. Natutuwa po ako, meron tayong isang kapatid dito, inaaya siyang magsimba sa ibang katuruan. Siguro mga 2 Sundays ago. Alam niyo ang ginawa niya? Sabi niya, sige, sasama ako sa'yo kung sasama ka sa akin. Eh, mas maaga yung worship celeb natin. So, naunang umattend dito yung tao. So, tinapos yung service. No, nakinig ng preaching, nagmerienda, at na-feel niya yung fellowship. Siyempre, yung ating kapatid, bilang pakikisama, sumama din naman siya. Dahil sumama sa kanya eh. Pero bago siya lumabas, I warned her, ingat ka, sabi ko sa kanya. Yun lang naman ang sinabi ko. Wala akong paninirang binanggit. Sabi ko lang, ingat ka. Sabi niya, opo, alam ko po, sabi niya. At last Sunday, tinanong ko, asan na yung kasama mo? Dami ng dahilan, sabi niya. Pero nauna siya. Dinala muna niya rito. So, good idea yun. No? Kung may mag-aaya sa inyo, bawa, Nathan, pwede ka ba makadate? Sige, attend ka muna sa church. Nanay Dulce, pwede ka bang maka-eyeball? Ano ba tawag na? Meet up? Sasabihin ni nanay, sabihin ni nanay, you attend first. Wow! English! Di ba? Good idea yon, no? So, ang tawag doon, reverse psychology. O counter-attack. No? Yung pagsama mo kasi sa kaibigan mo, no, you must use that chance as an opportunity to share the word. No, kung maririnig nyo lang si Sister Rob habang nagte-tennis, glory to God. Sabi niya, praise the Lord. Attend kayo sa BFCC. Kaya sabi ni Sister Rob, i-shout out mo ko ha, may tournament kami. Padidinig ko sa kanila, sina-shout out mo ko. O, di ba? Sa pamamagitan nun ay nakakarinig yung mga kalaban niya sa tennis ng salita ng Diyos. Amen. So talagang, in Jesus' name, manalo ako. Gagamitin ka ng Lord. Kailangan din, gamitin mo yung oportunidad na yon. Hindi mo gagamitin yon para ikaw ang madala nila. At pag naramdaman mo na parang ikaw na ang nadadala, no, kumalas ka na, pray for them instead. Sabi ko, ang isang magandang prayer, lalo na yung taong hindi nyo ma-reach dahil talagang hindi reachable, mas mataas sa'yo, boss mo, may-ari ng company, hindi mo basta makausap. Pray for someone na mag-i-influence sa buhay nila. Meron po akong kapatid sa Cebu, so hindi naman sapat ang chat, tawag, na mag-share sa kanya. All we have to do is to pray for someone na mag-i-influence sa buhay niya to share the word sa Cebu. Kasama ko po ang mama ko praying for him. Bunso po namin kapatid. Nandito siya noong December 28. Nagpatotoo siya sa inyong harapan. No? 47 years po siyang pinanalangin ng aking mama. Lo and behold, merong someone na kumausap sa kanya, dinala siya sa church. Ngayon, buong pamilya niya is serving the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ko, desire niya to sa inyong mga kaibigan. No? Gusto natin yung kaligtasang meron tayo, maranasan din nila. Kung hindi ikaw ang gagamitin, pray for them. And God will use someone
for their salvation. Amen? Amen. Ikalawa, letter B, bad counsel. Yan. Proverbs 11:4, lista nyo na lang. No? That where there is no godly counsel, people fail and get lost. But where there is a multitude of godly counselors, there is safety, and people are not led astray. Ang tawag po sa sa bad counsel, sulsol. Alam niyo po 'yon? Taga sulsol, yan. Si sulsol po, may nanay yan, si Maring Concha. Kilala niyo si Maring Concha? Yung kakontsaba mo. Yun ang nanay niya. No, kakontsaba. Kasi sila yung alam ng mali, pero okay lang yan. Sige, punta ka pa doon. No? Bibigyan ka pa ng pamasahe. No? Sila yung magdudulot lang ng kaligawan muli. At listening, ito verb to, listening to bad counsel from ungodly counselor is one of the major reasons. Isa sa dahilan po, no, why many are lost and unable to find and fulfill their godly call. Yung pakikinig sa maling payo, sa maling pagsulsul, itong isa sa rason kung bakit marami po ang hindi na nagagamit ng Panginoon. So, ingat po. Sabi mo sa katabi mo, ingat. Bad counsel leads you astray and away from God. Ilalayo ka niya at tutulungan ka niyang maligaw, magpasuray-suray, no? At hindi mo magawa yung gusto ng Diyos para sa buhay mo. Nung namatay po si Pastor, I am asking God and I'm asking myself, kaya ko ba? Buti na lang, godly counselors po yung pirming naririnig ko. Kaya mo yan. Ikaw talaga dyan. Mag-enroll ka, mag-aral ka, tutulungan ka namin. At di ba, na-scholar po ako, 2 Bible Institute. Yung isa kaklase ko si Joshua, yung isa po sa Ezra. No? All expense paid. Wow. Palakpakan natin ng Lord. At 5 wala po kong ginagastos para sa pag-aaral na yon. Pero mabuti ang Diyos dahil godly counselors yung naririnig ko. Siguro kung ungodly, baka naka-miniskirt. Joke lang. No? Baka hindi ko magagampanan yung pinagagawa ng Diyos. Godly counselors are filled with God's wisdom. Tandaan nyo yan. So pag ang dinidikta sa'yo ng kaibigan mo ay parang mapapariwara ka, bad counsel yon. Tandaan niyo yan. Pero pag ang gusto niya ay mapalapit ka sa Diyos, mapabuti ka, yan. Godly counselor yan. They will advise you on which path. Gabay sila eh. Kaya yung sulsol, gabay din yon. Gabay sa pagligaw. Alam niyo yung kasabihan, pag naligaw ka, baliktarin mo yung damit mo. Siguro kung literal yon, totoo yung marami ng baliktad yung damit, no, Tish? Di na mahanap yung tamang daan, di ba? Pero mabuti ang Diyos, lahat tayo tama ang kasuotan. Ibig sabihin, walang naliligaw. No, we are living according to our purpose. Amen. Kaya kapatid, ingat po sa pagsama at sa pakikinig. Bad company and bad counsel. They will ruin you in your life. Panira. Sabihin niyo, panira. They are primary factors that hinders you in fulfilling God assignments para po sa inyo. Ikalawa, ito medyo radical tong aking nakita na to, na hadlang. Yan. Number 2 is family. Sabi po sa verse 21, no, paano nga ba naging hadlang ang pamilya? Eh di ba, ito nga ang unang sumusuporta sa iyong mga ginagawa. No? Yes, you have your own family who supports you, pero nagiging hindrance sila yung kung paano mo tanawin yung pagiging kapamilya mo sa kanila. How you see them, baka po ang priority nyo na ay si anak, si anak, si anak, at hindi na si Lord. Gets nyo po? Baka ang priority nyo na ay yung mga asawa ninyo,
at yung inyong mga kapatid o yung mga magulang nyo na inaalagaan nyo, wala pong masama. Kaya lang kailangan po nating unahin ang Diyos sa ating buhay. At dahil doon sa pananaw natin, kung ano yung pamilya natin, doon po nagiging hindrance ang family. Una, relationships. Family relationship is used to distract us from God. Ginagamit din ito, yung ating relasyon sa ating kapamilya, para ilayo yung focus mo sa Panginoon. It is our relationship that divert and make us fail in fulfilling our calling. When we allow any one of this relationship, no, pwedeng sa spouse mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, threaten to become your important than God, mga kapatid, they will become a distraction. And this will hinder our calling sa Panginoon. Tama nga naman, God calls us to love one another. Tama po? Tama po? Amen. Sabi po yan sa 1 John 3:11, we ought to love one another. So, pwede mo sabihin, minamahal ko naman ng husto ang aking pamilya at ito ay sign of obedience o pagsunod sa Diyos. Very good naman. Pero we must not forget na dun sa proseso ng pag-ibig at pagmamahal nyo sa pamilya nyo, we have a God and our calling also in the process. Naka-mixed up po yan. All we have to do is i-balance po natin ang ating buhay. Sa ginagawa natin for our families, make it sure, every day, pakisabi po sa katabi mo, every day, araw-araw po, we must have an ample time for God. May oras ka sa Diyos. Ang buti ng Diyos, ilang oras po ang binigay sa inyo in a day? Wow, ang haba. Ilang pong oras ang inuubos nyo sa cellphone? 20. Si Bart lamang sa akin, 21. Mas malaki. So sa 24 hours, God is good. No, we have day and night time to rest, daytime to work. Pero dapat wag nating kalimutan. Let's give time sa ating Diyos. Dahil diyan, kami pong mga workers and leaders nag-launch ng project, ang tawag namin VAT, VAT, Victorious Accountability Tandem. Kasi hindi na po natin kayang i-monitor, medyo marami na po tayong leaders. So nagkaroon kami ng body-bodies na sila ang magmo-monitor sa bawat isa. Ang masama, kung silang dalawa, mawala. Pero, sabi ko na sa inyo, wag nang pasuray-suray. So, imposible naman yon. So, in a nutshell, relationships are extremely important. Tama po ba? But our relationship with God is of utmost importance. Mas mahalaga. Dahil, lagi natin pinag-aaralan to for the previous months, alam natin that God is the source of everything. Lahat ng meron ka, even yung kalakasan mo na umakyat dyan sa hagdan, tumayo, ngumiti, yumuko, lahat galing sa Diyos. Even the success na ine-aim mo sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, God is the only source of everything. Kaya dapat, sa buhay mo, balanse. Mahalaga yung ating pagtingin at pakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Sunod, aside from relationship, there's work. Sabi doon, work. Amen. Work can be a distraction. A big hindrance for us to perform God's given assignment. This includes everything from our day job, yan, yung mga call center dyan, night job, no? Yung ating pag-lead ng worship, pag-lead ng Bible study, prayer meeting, household chores, anything that makes you want to be perfect
Ang Tagalog po nito, aligaga. Alam niyo aligaga? Yung litong-lito. Okay? Litong-lito ka. Gusto mo lahat maayos. Gusto mo perpekto. Lahat klaro. No? Bakit ang tingin mo, I should be doing this for God? Ito yung gusto ng Diyos na gawin ko. Mga bagay na bisi-bisihan ka. Kalabitin mo yung katabi mo. At yung mga bagay na yan ay nagbibigay kabalisahan. Yan. At ikaw ay nagiging aligaga o masyadong litong-lito. Apakaganda po ng kwento. Lista nyo na lang to. Luke 10:38 to 42. Ito po ay story wherein we can see what is more important. The work for His kingdom or the King Himself. Yan. Diba? Kahit sa ministry, no? Sabi po sa verse 39, let me read. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what He said. Verse 40, Martha, sabi niya, was distracted. Sana ito rin yung version sa Bible nyo. By all the preparations they had to be made. She came to him and asked. Ito Martha, naghahanap ng kakampi to eh. Sabi niya, Lord, tingnan mo si Mary, nakaupo lang. Ako, pawis na ako dito. Pagod na ako maghanda, mag-ayos. Sabi niya. So let my sister do the work and not myself alone, sabi niya. Tell her to help me, sabi ni Martha. So, isa po ito sa ipinagpapasalamat ko sa BFCC kasi wala tayo niyan dito. Di ka sure? Wala tayo niyan dito. Yung Martha syndrome. Yan. No? Yung doing the work all by myself. Hindi ako makakumanta eh. All by me. Okay. Yung sinasarili, lahat gusto niya siya ang gagawa. Kaya nga, ang term na gamit natin ay sa bawat department at ministries, team. Praise and worship team. Kasi talagang we practice teamwork. Amen? Tanyo, today, shout out kay Kuya Josh. Meron siyang mahalagang dapat gawin. So, wala siya dito. Hindi naman nag-fail ang ating worship selem. May tatayo para doon. Amen? Amen. So, kung hindi man makapag-worship leader si Mac, si Bart. Si Bart ang may sagot ng merienda today. May gagamitin ang Diyos para sa lahat. Dahil teamwork, walang Martha syndrome. At yung Martha syndrome, yung masyado kang pagiging aligaga, doon nagiging distraction at hindrance ang work. Hindi ko sinasabi po na huwag mag-work. Baka pag-uwi niyo, Ma, mag-resign na ako. Basahin mo sa Luke 10. May verse pa. No? We should always be reminded that listening to God's word, to Him Himself, is more important than work. Yung work po na ginagawa natin, outside or outcome na lang yan, result na lang yan, no? Pagpapakita na lang yan ng sobrang closeness nyo ni Lord. Sabi ko kanina kay Nela, birthday po kasi ni Vic sa 9. At nasa bahay siya. Binigyan ko po ng regalo si Vic. Sabi ko kay Nela, alam mo Nel, ang sabi nga sa akin ni Lord, ganito yung ibigay ko. Kaya lang tumawad ako maliit na lang binigay ko. Nakatitig sa akin si Nela. Talaga, sinabi yun sa'yo ni Lord? Sabi ko, oo, ganun kami ka-close Nela. Sabi niya, bakit ito ko sa akin wala sinasabi? No? Yung kailangan, no, yung work na ginagawa natin, hindi yun ang major theme ng buhay mo. Kundi, resulta na lang yun. Nagagawa mo ang maglingkod dito sa church, maglingkod sa community, because unang naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. So, pinapahalagan din natin, dapat the one who calls us, which is God. Work
in His kingdom or the King Himself? Siyempre, mas mahalaga yung nagbibigay ng instructions. Sunod, favorite nyo to. I'm sure, alam nyo na nasa lista to. We all need money. Taas ang kamay ng nangangailangan. Yung mga hindi nagtaas, baka naman. No? We all need money to live in this world. No? Realidad naman talaga ng buhay yon. But, we must not be owned by money. Dahil we are not of this world. Tandaan mo, no? Ikaw ay nakikidaan lang sa mundong ito at ang tunay na destinasyon mo ay sa langit, sa kaharian ng Diyos. So, hindi ko naman gustong maging very political, no? At judgmental. Pero ano po ba yung pinakamatindi at pinakamalupit na issue na kinakaharap ng Pilipinas ngayon? Flood control program and project, di ba? Tama? DPWH employees, tama? Contractors, Nepo babies, nepotism babies, yan. Anong ugat ng lahat ng ito po? Yan. Corruption and love for money. Ang tendency po kasi, pag nakakuha ng pera, you love to have more and more and more and more. Isang paalala po, money itself is not an interference in our walk with God. Yung pera mismo, hindi yan masama. Naniniwala po kayo? Labas niyo yung pera po ninyo, pakipatong po dito lahat. Hindi po yan masama. No? Hindi po yan ang hadlang. But the love of money is. Yung sobrang pagmamahal sa pagkamal ng salapi ang nagiging hadlang para maisaganap natin yung pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Napakaganda ng verse na ito, Matthew 6:19 to 34. No? Ito ay very real at truth, isang katotohanan. A principle we could apply sa ating mga buhay para wag nating bigyan ang pera ng pagkakataon na ma-distract tayo. Okay. Ito yung in view of providing para sa ating pamilya. Kaya siya nagiging distraction. Remember, ang konsepto po natin dito, ang tinutukoy natin para sa pamilya. Let me read the following verses para po mabigyan kayo ng mas overview sa teksto na ito. Verse 19, sabi niya, do not store up for yourself treasures on earth. Bakit daw po? Where moth and rust destroy and where thieves break in. Yan. And steal. Nananakaw daw po. Verse 20, but, ito, magandang paalala to, store up yourselves treasures in heaven. Walang binesa dito yung mga top-selling na Bolt. No? Pag nakarinig ka na nagde-demo ng Bolt, no? Di nasusunog, di nababasa, di na rin nabubuksan. Lahat na hindi eh. Talagang matibay po. Nga lang, di na nabubuksan. No? Pag pinasok mo yung pera mo. Sabi dyan sa verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy. Amen. And where thieves do not break in and steal. Gusto ko basahin yung 21, kaya medyo nilakihan ko siya. Sabay-sabay po tayo. Verse 21. Amen. Kayo po ang nagsabi niyan. Di ko po sinasabi, no, na iwanan ninyo yung trabaho nyo at huwag na kayong kumita para sa inyong pamilya. Makatwiran po yan at yan lang po ang tama nating gawin. Pero ang mensahe po dito, anong sabi? Heart. Sabihin nyo heart. Alam naman natin that heart is the center of life and heart equates life. Hindi pera ang buhay mo. Narinig nyo na yung kasabihan? No? Ikaw ay nabubuhay, hindi ka nabubuhay para magtrabaho. Kundi nagtatrabaho ka para lang mabuhay. Huwag mo daw yung pagpalitin. Magkaiba daw yon. Amen?
Pakisabi mo sa katabi mo, gising, gising. Yan. Para wag maging hindrance. Yan. Nagtatrabaho ka lang para mabuhay. Pero hindi ka nabubuhay para ewan, bahala ka na, Rob. Para maging hindrance, wag nating hayaan ang pera na maging hadlang sa ating paglilingkod sa ating Diyos. No? And sabi dito, verse 33, napakaganda. Yun. Alam ko, memory verse ng iba to. Na? Matthew 6:33. Sige nga, basahin nyo nga. Go. Sabi doon, and all. Sabi nyo, all. Lahat ng bagay ay ipagkakaloob ng ating Diyos. Amen? Hindi kalahati, hindi tingi-tingi, hindi tira-tira, hindi yung sobra-sobra lang, kundi lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Remember po, nasa konsepto tayo ng family as a hindrance. No? At ang halaga din na sinasabi dito, therefore, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Because each day has enough trouble of its own. Isigaw nga natin, great is God's faithfulness. Kapatid, huwag kang mabahala. Gawin mo ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. At sabi niya, akong Diyos mo ang bahala sa pamilya mo. Amen? Kung meron kang mga takot, no, mga kinukonsider na mga bagay sa buhay, let us put our trust in God and He will take care of us, our families. Tandaan nyo, He is more capable to take care of your families than you yourself. Amen? Natatandaan ko po, nung graduate si CJ ng grade 12, takot na takot si Sis Irene. Sabi niya, Tita, architecture ang gusto niya. Ang mahal ng gamit. At hindi rin niloob ng Diyos na si CJ ay maka-enroll sa mga universities na may full scholarship. Sa mahal din siya nakapag-enroll with tuition fee. So sabi ko, sige Irene, mag-pray tayo sa Panginoon. Tapos, tawag uli si Irene, Tita, mahal talaga ng mga gamit. Pero nakapamili na kami kasi enrolled na eh. Papasok na si CJ. Alam nyo ngayon, second year college na si CJ. At hindi huminto si Irene sa paglilingkod niya sa Panginoon. No? Hindi ko narinig sa kanya, Tita, hindi na ako mag-church. Parang mas mabuti mo, magtinda-tinda na ako dito para kumita-kita ako. Hindi niya iniwan ang paglilingkod niya sa Panginoon. So pag lumapit ka sa Diyos at sinabi mo yung need mo, sabi niya, and all these things will be added unto you. I remember po si Pastor, dahil diabetic siya, no? Ang unang painful sa mga diabetic, paa. Dahil sila pinupulikat, no? Masakit tuhod. Ayan, sabi ni ate, tama ka, tama. Sabi ni ate Bebs. So, meron naman kaming sasakyan, kaya lang manual. Ginagawa po siya minsang service ng ibang mga taga-CCTM pastors. Kasi po, ang madalas na tagpuan namin ay sa TRTC, Tagaytay Training Center ng Tagaytay Retreat and Training Center ng CCT. So sa Tagaytay po, from Bulacan, so north to south ang biyahe. Alam niyo naman, sa traffic pa lang, no, masakit na yung kanyang mga paa. At sinusundo pa namin yung ibang kapastoran na walang sasakyan para maging mas masaya yung biyahe dahil baka makatulog si pastor sa haba. Tandang-tanda ko, he prayed for a brand new automatic car. Sabi niya, Lord, gusto ko magka-brand new, tsaka automatic po. Sabi niya, kung hindi man kalabisan, sabi niya. Pero sabi nga ng Lord, pag humingi ka, definite, di ba? Kasi kung anong hiningi mo, yun ang ibibigay sa'yo. At pinupuri namin ng Diyos. May member naman kami that time, si Step Mark na nasa Australia na. No? Nagbi-BS si pastor sa kanyang workplace sa BGC. Nakakuha siya ng brand new car. At
Paglabas, ito, patotoo niya to. Kung Mark, kung nandyan ka, pakipatotohanan. Paglabas niya ng kasa, sabi sa kanya ng Lord, ibigay mo yung kotse na yan kay pastor para sa ministry. Siyempre, in denial siya. Sabi niya, may iba pa bang Lord? Hanggang one time, along Commonwealth, naipit siya ng 2 bus. No, hindi naman nagasgas yung kotse, pero namutla at natakot siya. Tagal niya nakaandar. Sabi niya, Lord, sabi ko sa'yo, nire-remind ko sa'yo, para yan sa pastor at sa gawain niya. At another sign na dumating sa kanya, na-approve siya for abroad to work kasi dental technician siya. So sabi niya, sige na nga Lord, ito na yung susi. Bibigay ko na kay pastor. At nung una, hesitant din si pastor na tanggapin. Wow, pakipot pa. Sabi niya, wag naman bro. Yun po yung Kia Picanto na ginagamit ni Nina hanggang ngayon sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. So, sinong may mga pangangailangan dito? Brand new car din. Narinig kayo ni Lord. Amen? Amen. So, let us put our trust in God. Tingnan naman natin. Siyempre, kung may hindrance, paano naman ginawa ni Jesus na mag-pursue and perform His ministry in spite ng mga pasaway na mga bagay na tong hadlang sa gawain ng Diyos? No, kailangan, tignan din natin yung Jesus na style. At alam ko, matututo tayo dito. Okay? Una, first hindrance, ano sabi ko? Yan, community. No? At yung crowd, Jesus responds to integrate. Ang ganda nung sabi niya sa verse 23. Tingnan niyo po sa inyong mga Bibles, Mark 3:23. No? Babasahin ko po from Pinoy Version Bible. No? Napakalinaw dito ng ginawa ni Jesus. Tinawag niya. Sabi dito. Sa English nga, called to Himself. Ibig sabihin, yung crowd na pirming susunod-sunod, nangungulit, nagkakagulo, imbis na itaboy, palayasin, cancel culture ba tawag doon? Tinawag pa niya. Saali ka kayo, makukulit kayo, lapit kayo dito. At, anong sabi doon sa verse 23? Pinaupo at tinuruan ng mga parables. So, hindi napapagod si Jesus Christ. To integrate is to incorporate, to combine. Sinama niya. So, palakpakan na, yes, yung bad company kasama na. Huwag po nating itaboy, bagkus let us share God's love and His saving grace. No? Sa bad company, sa bad counsel. Pero kung sa tingin nyo ulit, kayo ang mas madadala nila, pray for them instead and their salvation. Amen? Kasi po, kailangan natin, we have to be someone of great influence to share the word and the good news to them. Hindi ko makakalimutan yung testimony ni well-known boxer Manny Pacquiao. Nung bago-bago siyang nakakilala sa Panginoon, nag-set siya ng Bible study sa GMA Network. Dahil siya si Manny, pinaka-top, no, sa posisyon, kailangan bumaba at umattend ng Bible study. Because of influence. Kung ako pang pupunta sa GMA 7, sino kaya ate ng Bible study? Tawan-tawa, Tish. Joke lang, Tish. No? Tignan mo, tinutuon ni Bart, di magsusong lead, nagpamerienda. Yung influence po, napakahalaga. Kaya ako, tuwan-tuwa ako sa mga nagzuzumba. Sino nagsusumba dito sa Sahara? Yan. Talagang habang praise the Lord, hallelujah. Talagang, glory to God. Ginagamit nila. At karamihan ng joyful ladies is from the Zumba group. Amen. Bakit? You're using your influence. Di ba sabi ko sa inyo, pag si Doktora Evelyn ang nag-share sa pasyente, walang ligtas. Kasi nakanganga eh.
tatanggapin yung Panginoon. Eh paglabas, si Matet pa yun nandun. Di ba? Shasharan din niya. O pag-pray kita kapatid. Born again na bago lumabas. Paglabas pa sa pinto, doon si Tito Obet sa parking. Wala nang lusot. Amen. Yung influence nandoon. Amen. Ikalawa, hindrance, family. Tama? Na-discuss natin. Anong response ni Jesus dito? Be passionate. Verse 31 to 35. Basahin ko from Pinoy version uli. Dito ipinakita ni Jesus na bagamat gusto siyang pigilan ng kanyang pamilya, literal to, blood-related to sa kanya, no? His passion, he showed his passion for the work and for the people. Yung kasama niya, yun naman yung kanyang spiritual family na ibinigay ng Diyos para sa kanya. May mga twist dito sa kwentong ito, although implied para sa mga hermeneutics. Tingnan nyo yung crowd nagkakagulo. Bakit? Sikat na sikat si Jesus, nagpapagaling. Lahat, nagbibigay ng prophecy, nagtuturo, sinusundan ng crowd. How much more yung pamilya niya, hindi makaalam. So, alam nila that he's doing his ministry. Pero dahil may nagkwento na hindi na siya nakakain ng tama, ay sabi ng pamilya niya, nababaliw. Alika, pigilan natin. So, dapat yung family niya sana ang unang maniwala for his ministry. At alam naman natin na sikat na siya this time. Kaya siya pinagkakaguluhan. Pero, no, anong sabi ni Jesus? I have my family. Lumingon pa nga siya sa Bible. Tingnan niyo po. Nilingon niya, tinignan niya yung nakapaligid sa kanya. Here is my mother and my brothers, the one who is doing God's will with me. Yun daw ang kanyang kapamilya. So ngayon sa ating present modern day times, we are too much preoccupied doing things. Marami tayong responsibilidad masyado. Sino dito yung maraming ganap sa buhay? Si Tish na. Diba? Nanay na, teacher pa, no? Si Ate Shan, no? Sales and marketing pa na all traction. Accountant pa. So marami tayong ganap. Natutuwa po ako kay Mama Pearl. No, tuwing ka-chat ko po si Mama Pearl, ay Judith, nasa school ako, nagpe-payroll. Kahit di na rin niya makita yung difference ng 0 at saka 6. So, Mama, baka 60 lang yung sweldo, gawin mong 600. Okay. So, marami tayong ganap. Masyado tayong busy. But may I remind you, while doing your duties, sabi niya duties, for your family, no, do not forget that God has given you an assignment. Kahit nag-aalaga kang lola, sa paborito mong apo, na si DJ, may purpose ang buhay mo na kailangan mo ring harapin at gampanan. Aside from your family, na blood-related sa'yo, palakpakan natin ang Panginoon na we have a family here. Sa community of believers. Amen? Itong mga kasama natin, fulfilling God's will. Kaya kung nararamdaman mong may hindrance, ang sagot lang dyan, be passionate. Hindi ka nag-iisa. Amen? Amen. Sabi niya, be passionate. Hindi ka nag-iisa. If we are to ponder and evaluate yung mga bagay sa ating buhay, tingnan natin, ano nga ba dito sa mga listahan? Tatlo to Yung pangatlo next Sunday. Abangan nyo. No? Kung ano yung third hindrance at paano rin to napagtagumpayan ni Jesus. Ngayon, sa naibigay na hindrances, let us evaluate our lives. Tingnan natin, ano ba yung mga bagay na naghihinder sa akin in fulfilling my call. Sama-sama nating idalangin, ilapit sa ating Panginoon ngayong umaga, alisin, tulungan niya tayo na mapagtagumpayan natin ang mga ito. Alam ng Lord, we have weaknesses. Hindi tayo kinreate as superman and superwoman. We humans are bound to fail. At pwede mong i-express sa Diyos, Lord, willing naman akong umattend at sumunod.
kaya lang naipit ako sa ganitong sitwasyon. Gusto ko ngayong umaga, aside sa mga tawanan natin, no, let us be serious in God's presence. Gusto ko kayong bigyan ng time. Sabihin nyo, Lord, I am willing. Let us pour out our hearts. Ngayon po naman ay communion natin. Aminin natin lahat sa Diyos. Our weaknesses. Gusto ko pong basahin yung 2 Corinthians 12:9-10. And He has said to me, my grace is sufficient for you. For power is perfected in our weaknesses. No? Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I delight in weaknesses, in insults, in distress, in persecutions, in difficulties, in behalf of Christ. For when I am weak, then I am strong. Sabi natin last week, sa pag-fulfill natin ng ating call, let God increase and we will be decrease. Dahil sa weakness natin na yan, sa kahinaan natin, witness ako dito. Anting ko dati, si pastor lang ang taring nakakayang tumayo at napakagaling magturo. Witness tayo lahat dyan. Yung gift niya sa teaching ay parang hindi namin masasurpass. Lalo na yung eulogy niya. Sabi ni Josh, tanda ko, sabi niya kay Vic, parang hirap na masundan ang buhay ni Dad. After nating marinig yung mga testimony. We are just ordinary people. Pero in-empower tayo ng Diyos. Kung aaminin natin sa Kanya, Lord, weak kami. At pag ginamit ka ng Panginoon, hindi naman ikaw ang mapupuri. Dahil alam ng tao kung sino ka. Ang mapupuri yung kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? So habang tumutugtog po ang ating band ngayong umaga, upo lang kayo and I will give you time. Kausapin natin ang Diyos. Let's pour out our hearts sa ating Diyos. Naghihintay ang Diyos sa tugon mo, kapatid. Iniintay niya na sabihin mong, Lord, here I am, send me. Lord, here I am, use me. Hindi ka naman gagamitin sa hindi mo kaya. Kaya mo yan, kapatid. Be passionate. At ang Diyos ang bahala sa buhay mo at sa pamilya mo. Sige po, tayo ay magsimulang manalangin. Let us grab this opportunity to talk to God. Kung may mga kabigatan din kayo, kahilingan, tulad nung kinuwento ko kanina, maging definite kayo sa Diyos. Ano yung mga gusto nyong bagay? Ano yung mga ninanais nyo for your family? Sige po, malaya tayo to ask God, to seek at ibigay sa Diyos ang laman ng ating puso ngayong umaga. Lord, at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Ikaw po ang nakakakita ng laman ng aming puso. Kung gaano kami ka-willing, Lord, to be used. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa paraan na gusto mo, O Diyos. Yung buhay na ibinigay mo sa amin ay magamit namin bilang handog sa iyo, Panginoon. Lord, igawad mo ang kahilingan ng aking mga kapatid. Alisin mo po ang lungkot, ang takot, ang pag-aalala, Panginoon. Muli kami, O Diyos, ay nagtitiwala, humahawak sa iyong mga pangako na lahat ng aming pangangailangan ipagkakaloob mo, Lord. Kailangan namin ng katalinuhan, kailangan namin ng kalakasan, kailangan namin ng financial support, Lord. Kailangan namin, Panginoon, ng oras
Kami po, Panginoon, ay nangangailangan ng iyong presensya, ng paghipo mo, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We magnify your holy name. of sin and grace. Purihin ka, Panginoon. Heaven's Tayo po ay magsitayo. praise of your glory, for Hallelujah. your reign. Panginoon, nakikita mo po ang puso ng bawat isang naririto. Alam mo rin ang aming mga kahinaan. Alam mo rin ang aming mga dinadalang kabigatan, Lord. Sa oras na to, inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na nagpapahirap, kabigatan sa aming puso, takot, lungkot. Binibigay namin lahat ito sa iyo, Panginoon. Even our family members, Lord, na kung saan ay nagiging hindrance at nakakaramdam kami ng hirap, Lord, sa isang pamilya. Itinataas namin sa iyo ang aming kapamilya na ito, Panginoon. Lord, nakikita mo po ang puso namin. How much we are willing to be used, Lord, sa iyong gawain. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa iyong kingdom, O God. Purihin ka, O Diyos. Lord, sa pag-alala namin kung paano ka namatay sa krus ng Kalbaryo, aming dinedeclare sa oras na to, ang kagalingang pisikal, lahat ng may karamdaman, palalayain mo, O Diyos, sa sakit, sa pangalan ni Jesus. Amin din, Panginoon, dinedeclare ang kalayaan from poverty, O God. Ikaw ang magbibigay, magsusupply, Lord, ng aming financial na kailangan, Panginoon. Ikaw din, Lord, ang mag-aayos ng relasyon ng bawat isa. Lord, we speak breakthrough, we speak freedom, we speak deliverance, we speak blessings after blessings, Lord, sa bawat anak mo na naririto, Panginoon. At kami ay malayang makakapaglingkod sa iyong gawain. Isusulong ang iyong kaharian sa aming pong komunidad, Panginoon. At dito, sa iglesia na itinalaga mo kami, ang Victorious Family Christian Community. Salamat, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na po nating i-distribute ang ating communion elements. Lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need ang communion po ay pag-alala kung paano ibinigay ni Kristo ang kanyang katawan bilang haing buhay para tubusin tayong kanyang mga anak mula sa kasalanan, kahirapan, karamdaman. At ngayon naman ay oras para ipakita natin sa kanya gaano natin siya kamahal. Amen. I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may Amen. fall, I'll never let you go. Sige po, sinong mahal natin? My Savior, Yes, Lord, we love you, my Jesus. closest friend. He is our Savior, He is our friend. I will worship
Lahat po ba ay meron ng communion elements? I even encourage those who are watching online to have your communion elements. Pwede pong kahit na anong uri ng tinapay at inumin. Akin pong babasahin mula sa 1 Corinthians 11. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sama-sama po natin kainin ang ostya na ito bilang nagsisilbing tinapay at katawan ni Kristo. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sama-sama po nating inumin ang juice na ito. At tandaan po natin na iniintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin ng pasasalamat. Salamat, O Diyos, at meron kaming pamilya, a spiritual family here sa aming community, na kung saan may kasama kaming gumaganap at gawin ang kalooban mo at ang layunin mo para sa aming buhay. Continue to give us unity, Lord, harmony, as one body in Christ. Na kami, O Diyos, ay may isa lamang goal at aim, O God, kundi ang mapapurihan ka at maibigay ang lahat ng kaluwalhatian para sa iyong pangalan. Ikaw lang ang matanghal at mataas sa aming buhay at sa aming community dito po sa Victorious Family Christian Community. Salamat aming Diyos Ama. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal ng Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Ayan, sige po. Tumuloy po tayo sa ating announcements. Announcement po. Ayan. Sige po. Ayan. So, meron po tayong intercessory ministry, online prayer meeting every Thursday, 7:30 a.m. Sige po, makaupo na po muna lahat. Then next. Yeah, then meron din po tayong Women's Bible Study. So meron pong joint fellowship every last Friday of the month, 2 p.m. at Gamboa's Residence. Then meron din po tayong KBS or Kids Bible Study. So every Sunday din po ito kasabay ng ating service. Then next. Then Youth and Young Pros, Bible and Chill. So every Friday naman to online, 8 p.m. onwards. Nga pala. Tapos, ano po, shout out. So, shout out po kay Andeng, kay Christian Lilio, kay Tito Oscar, Tita Rona, kay Sister Divine, kay Johan and kanilang family, kay Angelique Cruz, kay Tita Ellen Sales, kay Kuya Josh, kay Vic, saka kay Jeto Sanggalang. Si Kuya Russell, si Migit, si Bess, saka si Kuya Bob. Sinabi ko na. Ayan, sige. Tas, ano po pala, sino po ang birthday celebrants for September? At September na. Inahayahan ko pong lumapit po dito sa harap
At pagpe-pray po namin kayo, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Magkano tayo? October month. Tatanungin natin, pangalan, kailan ang birthday, suking tindahan, GCash number. Wow. Pangalan po? Elsie. Ilan taon na? 2 years old. Kailan ba- September 13. Wow, palakpakan natin si Elsie. Magtutuna siya. O, di ba? Parang kailan lang. Kung makasigaw to, parang 15 na to si Elsie. Anay, pangalan po, tsaka kailan birthday mo? September 13. Apo. Pangalan, nanay? Nanay Dulce. Yes. Ilan taon ka na? Nay? Secret. Bahala na daw kayo. Perlita Reyes, September 12, 1949. Wow, okay na raw mag-compute. 1949 si Mama Pearl. Palakpakan natin sila. At, ayan, at tayo po'y tumayo. Ay! Sorry po sa lashes. Ako ba? September 26 po. Ano pa ba? Pangalan. Gcash? Oh, edad. 25 po. Yes, si Sis Matet. So, tayo tumayo, extend natin yung right hand bilang tanda ng ating extension din ng pagpapala sa buhay nila. Panginoon, marami pong salamat sa aming mga kapatid na muli binigyan mo ng panibagong taon sa kanilang buhay. Inaalala din namin yung mga kasama namin online at yung wala dito, si Ate Glenda, si Vic, na may birthday din po ng September. Lord, dalangin ko ang pagpapala mo, ibuhos mo sa buhay nila. Ang favor mo, Lord, bigyan mo ng malakas na pangangatawan. Ikaw, Lord, ang mag-iingat sa kanila sa araw-araw po nilang ginagawa. At igawad mo po, O Diyos, ang favor mo na magampanan nila yung layunin mo para sa kanila. Ikaw po, O Lord, ang magbigay ng kanilang mga dinadalangin at alam namin na pagpapalain mo ng higit pa sa kanilang inaakala ang kanilang mga buhay. Ito ang aming prayer sa iyo, O Diyos, na may pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Isang kata pa, Happy birthday to you. O, picture. Elsie, picture. Si Elsie, upo muna, upo uli. Ayan. Sige po, makakakuha na po tayo ng envelopes at proceed na po tayo sa ating titles. I come before you today. When there's
There's one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, inaanya ko po lahat ng tumayo at tinatawag ko po si Sister Nina para po sa ating prayer. Sige po, muli i-stretch po natin ang ating right hand sa ating offering box. Lord, we thank you po for your provisions, for your blessings sa bawat isa na miyembro ng VFCC, Lord. I pray na kayo po ang patuloy na mag-guide sa aming mga work, sa aming businesses, Lord, sa lahat ng aming pinagkakakitaan, Panginoon. Bless each one of our works, Lord, the works of our hands, Panginoon. And I pray na ang offerings na ito ay magamit namin sa ikalalago ng iyong kingdom here sa earth, Lord. Maraming salamat po sa inyong blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Proceed na po tayo sa ating doxology. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty,
Tayo pong lahat ay manalangin. O makapangyarihang Diyos Ama, nagpapasalamat po kami dahil we are created, we are chosen, and we are called to fulfill your purpose sa aming buhay. Lord, inaamin namin ang aming mga weaknesses sa iyong harapan. Pero our heart is willing, Lord. Ang aming tugon, Panginoon, Lord, here I am, send me. Lord, here I am, use me. Nawa, O Diyos, sa amin pong napakinggang aral mula sa buhay ni Jesus, mapagtagumpayan po namin ang mga distractions, hindrances, challenges na pwede naming ma-encounter ngayong week na ito. And we claim, Lord, a victorious walk with you. Salamat, Panginoon. At kami, O Diyos, ay lubos pusong umaasa, ikaw po ang magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, pati ng aming mga pamilya. Salamat, dakila ka, dakila ang iyong katapatan, mabuti ka sa lahat ng panahon sa aming pong buhay. Tulungan mo kami na mawalay man kami sa presensya ng bawat isa sa aming pag-uuwian, pero wag po kaming mawawalay sa presensya mo, Panginoon. Marami pong salamat. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi na. Amen! Amen. See you po ulit next week. 9 a.m. Thank you po. God bless.